Sa digmaan sa Ukraine, madalas nababalita ang mga makabagong high-tech na armas na may dahilan naman. Ang mga aerial drone, naval drone, ground robot at mga sistemang may AI para sa otomatikong pagsubaybay sa target, pati iba pang bagong sistema sa panahon ng digmaan, ay malaki ang binago sa paraan ng pakikidigma ngayon at sa hinaharap. Pero ang digmaan ay nagbigay din ng panibagong buhay sa mga sistema ng armas mula sa nakaraang siglo. Pinatunayan ng Ukraine ang husay nila sa paggamit ng mga luma at antigong sistema bilang epektibong sandata sa high-tech na labanan. Tulad ng M2 Browning na unang dinevelop mahigit 100 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay wala pa ring kapantay. Orihinal na dinevelop pagkatapos ng unang digmaang pandigdig gamit ang mga aral mula sa trench warfare, muling nabigyan ito ng bagong gamit sa Ukraine na may napakamodernong layunin, ang pabagsakin ang mga drone. Narito kung paano ginagamit ng Ukraine ang tinatawag nilang Madus na siyang palayaw ng baril at kung bakit malabong magbago ito sa lalong madaling panahon. Sa laban, malaking tulong ang may reserbang opsyon. Halimbawa, may Ukrainian mobile anti-drone crew na dumating sa posisyon gamit ang binagong van. Ang pangunahing sandata nila ay modernong interceptor drones. Ang maliliit at mabilis na drone ay pinapalipad para pabagsakin ang paparating na Russian drone gamit ang direktang strike o pangsabog malapit dito. Tumigil ang crew sa bukirin at tahimik nag-setup ng ground control station para sa mga interceptor sa tabi ng kalsada. Tumagos ang mga headlamp sa gabi habang naghahanda silang maglunsad. Bago nila ipadala ang interceptor drone, nagpapalipad muna sila ng quadcopter para i-scout ang lugar at tingnan kung may radar interference. Abang nasa van, minomonitor ng mga sundalo sa computer ang progreso. Biglang nag-static ang feed. May electronic interference na nakaistorbo sa signal ng scout drone. Kaya hindi nila mailunsad ang interceptor drones at natigil ang misyon. Pero hindi naman ganap na walang magagawa ang crew para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa paparating ng mga drone na dapat sana nilang salubungin. Nakamount sa pickup truck malapit sa control van ang M2 Browning na machine gun nila. Maaring hindi ito kasing advanced o kasing bongga ng mga modernong interceptor drone tulad ng P1 Sun o Merops. Pero ang mga mobile fire team na gumagamit ng M2 Browning ay nananatiling isa sa pinaka-epektibong panlaban sa mga paparating na Russian drone sa labanan. Noong 2025, sinabi ng Commander-in-Chief ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, na sila ang may gawa sa pagbagsak ng halos 40% ng lahat ng paparating na drone. Noong 2022, nang magsimulang magpadala ng M2 Browning machine gun ang mga Western na kaalyado ng Ukraine bilang military aid, marami ang naduda sa magiging pakinabang nito. Mahigit 100 taon na ang baril na ito at halos hindi nagbalo ang disenyo nito sa mga sumunod na dekada. Pero nawala na ang duda. Napatunayan ng M2 na kasing epektibo ito laban sa mga drone, tulad ng pagiging epektibo nito laban sa tangke, armored vehicles at sundalo sa trintsera noong digmaan. Ayon sa FN Herstal, pangunahing gumagawa ng Belgian Firearms at bahagi ng FN Browning Group, tumataas ang demand para sa M2 Browning dahil sa digmaan sa Ukraine. Ang kumpanya ay gumagawa ng FN MAG, General Purpose Machine Gun, at FN Minimi Light Machine Gun, na kilala rin sa US bilang M240 at M249. Gumagawa rin ito ng mga rifle tulad ng FN SCAR at NATO standard na bala, kabilang ang 5 tuldok, 56 7 tuldok, 62 at 12 tuldok, 7 na mga bala. Ayon sa kumpanya, tumataas ang demand, lalo na para sa matibay nitong M2 Browning. Bagaman pangunahing dahilan ang digmaan sa Ukraine, hindi ito ang nag-iisang pinagmumulan. Sabi ni tagapagsalita Henry de Arent, kamakailan ay ni-retrofit at in-upgrade ng kumpanya ang 2,000 M2 ng hukbong Pranses na iniwan ng mga puwersang Amerikano noong at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dinadala namin sila dito, ina-upgrade at binibigyan ng warranty na parang bago, sabi niya. Malaki ang atraksyon ng M2 Browning dahil marami itong available. Dinisenyo ang baril sa huling bahagi ng unang digmaang pandaigdig at naging standard issue sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Pagsapit ng 1,900 at 45, mahigit 2 milyong M2 ang naproduce at naipamahagi ng US sa mga puwersang alyado. Medyo bumagal ang produksyon pagkatapos dahil sa pagpapakilala ng mga bagong uri ng machine gun at iba pang makabagong armas na may kaparehong gamit. Pero 10,000 pa ang nagawa, kaya hindi naubusan ng supply. Mahigit 9 na pang bansa ang gumagamit pa rin ng heavy machine gun sa kanilang militar. Kaya hindi nakataka-taka na nang magsimulang dumali ang armas sa Ukraine matapos lusubin ng Russia noong Pebrero 2022. Naging tampok ang M2 Browning. Pangsapit ng 2024, nakatanggap na ang Ukraine ng mga supply mula sa US, Canada, Poland, Lithuania at Italy. Nagdesisyon ang Roma sa paghahatid 4 na araw matapos magsimula ang pananakop ng Russia noong Pebrero 28, 2022. Ang mga sandata ay malamang na para sa tradisyonal na gamit, pag-atake sa mga sundalong Ruso at armor habang sumusulong sa mga posisyon at lungsod ng Ukraine. Pero habang ang digmaan ay lalong pinangungunahan ng mga drone, ang M2 Browning ay nakahanap ng panibagong gamit bilang isa sa mga pangunahing sandigan ng layered na depensa ng Ukraine laban sa mga drone. Malaki ang dahilan niyan ay dahil sa kakaibang versatility ng M2 na dinesinyong ikabit sa halos anumang matibay na bagay na kayang buhatin ang bigat nito. Isa ito sa mga pangunahing katangian nito mula pa ng dekada 30, isang universal na disenyo na nangangahulugang ang kahit anong particular na M2 ay maaaring baguhin para magamit sa mga eroplano, barko o ng mga sundalo sa lupa. Ang Mo-2 ay laganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Masigasig na ikinabit sa bawat sasakyang tumatakbo, naglalayag o lumilipad. Ginawang pamantayang anti-aircraft na baril ng US Army ito para sa mga tangke, half-track, truck, tank destroyer at iba pang sasakyan. Sa serbisyo ng US Army Air Forces, ito ang naging pangunahing sandata ng P-51 Mustang at P-47 Thunderbolt at nagsilbing depensibong sandata para sa mga bomber tulad ng B-24 Liberator at B-17 Flying Fortress. Ang bawat B-17 bomber ay may hanggang 13 M2 para protektahan laban sa kalabang fighter plane habang abala sa misyon. Samantala, ginamit ng Navy ang M2 bilang anti-aircraft machine gun sa lahat ng uri ng sasakyan, mula landing craft, battleship, hanggang sa mga eroplano tulad ng FF-Apat-F Wildcat na fighter na nakabase sa Carrier at PBY Catalina na flying boat. Ang mga submarinong Sargo class na itinayo noong huling bahagi ng dekada 30 ay may 2 50 caliber machine gun para sa depensa. Pati ang landing craft ng US Coast Guard ay nilagyan ng M2 machine gun na ginagamit ng Coast Guardsmen para sa anti-aircraft at beach suppression. Ginagamit pa rin ng US Army ang M2 bilang crew-served na sandatang panlupa at bilang baril ng commander sa Abrams Main Battle Tank M12 SEP-V3, kung saan ito ay bahagi ng remote weapon system ng CRO. Ginagamit pa rin ng Marines ang M2 bilang support weapon ng infantry at pangunahing armas ng bagong amphibious combat vehicle. Ginagamit ng Navy ang mga M2 machine gun bilang mga sandatang pinapaputok mula sa deck upang itaboy ang maliliit na bangka, eroplano at mga drone. Karaniwang nilalagay ng Air Force ang mga ito sa HH-60G at iba pang rescue helicopter platforms at ginagamit din bilang panangga sa base. Ginagamit ng hukbong Ukrainian ang M2 para pigilin ang pagsulong ng mga Ruso at pabagsakin ang Russian drone sa pamamagitan ng pagkabit ng mabigat na machine gun sa pickup truck. Dahil dito, mabilis na nadadala ang mobile defense crew ng Ukraine sa kailangan nilang lugar at agad makakaputok at makakaalis bago matukoy ng drone at artilyerya ng kalaban. Habang nasa posisyon, pwedeng gamitin ng crew ang mga matitibay na katangian ng baril. Gaya ng alam mo, iba na ang M2 ngayon kumpara sa baril 80 taon na ang nakalipas. Maraming pagbabago at pagpapabuti ang ginawa sa pagdaan ng mga dekada. At hindi tiyak kung anong eksaktong modelo ang naipadala sa Ukraine. Ngunit ang pangunahing disenyo ay hindi pa rin nagbabago mula sa M2HB noong dekada 30 o heavy barrel na bersyon. Karamihan sa mga pangunahing bahagi ng bagong M2, gaya ng receivers, bolts at barrels, ay compatible pa rin sa lumang modelo. Kaya napapanatili ang lohistikang pundasyon mula ikalawang digmaang pandigdig. Ang Browning M2 ay air-cooled, belt-fed machine gun
na nagpapaputok mula sa closed bolt gamit ang short recoil prinsipyo. Gumagamit ito ng parehong .50 BMG 12.7 by 79 mm na bala hanggang ngayon, tulad ng dati. At may parehong muzzle velocity na humigit kumulang 2,000 na raang talampakan bawat segundo at epektibong abot ng mga 2,000 yarda para sa isang area target. Gayunpaman, ang pinakamodernong M2, ang M2A1 na inilabas noong unang bahagi ng dekada 2010 ay may mga upgrade na tinutugunan ang karamihan sa matagal ng mga depekto sa kaligtasan at mga problema sa pagmamantay ng baril. At tinitiyak nito ang pagiging kapaki-pakinabang nito sa mga susunod pang dekada ng ika-21 siglo laban sa bagong klase ng mga banta. Una, naayos ang mga issue sa headspace at timing. Sa pagpapalit ng barrel sa klasikong M2, kailangang mano-manong ayusin ng taga-baril ang headspace, agwat ng bolt at chamber, at timing, align ng firing pin. Ang maling pag-ayos ay maaring magdulot ng malulubang aberya gaya ng kusang pagputok ng mga bala o pagsabog ng barrel na pwedeng magresulta sa pinsala o kamatayan. Ang M2A1 upgrade ay inayos ang headspace at timing system. Eksakto na ang barrel extension, kaya hindi na kailangan ng adjustment ng gumagamit. Inalis nito ang pinakadelikadong maintenance ng sandata at pinipigilan ang user error. May iba pang inobasyon. Dati, mabagal at kailangan ng 2 tao at espesyal na gamit ang pagpapalit ng sobrang init na barrel sa orihinal na M2. Ang M2A1 upgrade ay nagdagdag ng natatanggal na hawakan at pinasimpol ang locking mechanism. Isang tao na lang ang kayang magpalit ng mainit na barrel ng mabilis at walang gamit. Kaya nababawasan ang oras na hindi magamit ang sandata at bawas din ang pagkakalantad ng crew sa putok ng kalaban. Bukod dito, di tulad ng karamihan sa modernong machine gun, walang safety switch ang orihinal na M2. Dati, gumagamit ang crew ng pansamantalang paraan gaya ng pagsiksik ng shell casing sa ilalim ng trigger para maiwasan ang aksidenteng pagputok. Nilagyan ng M2A1 ng manual trigger block safety, kaya mas ligtas ng dalhin kahit may bala sa chamber. Nagpakilala rin ang M2A1 ng mas mahusay na optics at mas mababang signature. Ang bagong slotted flash hider ay nakakabawas ng muzzle flash ng hanggang 75%, kaya naiiwasan ang pansamantalang pagkasilaw habang gumagamit ng mga night vision device at binabawasan ang visual signature ng taga-baril. May Picatinny rail ng receiver cover sa modernong bersyon, kaya pwedeng lagyan ng optics at laser designators na wala sa orihinal na disenyong naka-iron sight lang. Mabilis na paalala, mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na balita at pagsusuri sa mahahalagang kaganapan sa militar at geopolitika. Sa The Military Show, lagi mong makikita ang pinaka-detalyado, pinakatumpak at pinaka-mapanuring nilalamang pang-militar sa YouTube. Ngayon, maaaring ituring na antigong sandata ang M2 Browning sa teorya. Pero sa maraming aspeto, ang mga upgrade ng M2A1 ay ginagawa itong kasing angkop para sa makabagong digmaan, tulad ng ilan sa mga mas bagong ipinakilalang armas, at marahil ay mas higit pa. Iyan ang dahilan kung bakit pinalitan na ng Ukraine ang orihinal na Soviet NSVT machine gun ng M2 sa ilan sa kanilang T-72 AMT na tangke. Dahil sa maraming aspeto, ang M2 ay sadyang mas mahusay na sandata. Ang NSVT ay nagpapaputok ng 12.7 by 100 at 8 mm na bala. Sa kabilang banda, ang .50 BMG na bala ng M2 ay gumagamit ng bahagyang mas maikling 12.7 by 79 mm na kartutso. Sa kabila ng pagkakaibang yon, pareho namang nagbibigay ng halos magkaparehong performance at epektibong abot sa labanan ang dalawang sandata. Mas mataas nga ang cyclic rate ng NSVT kumpara sa M2, mga 700 hanggang 800 bala kada minuto, kumpara sa mga 400 at 50 hanggang 600 bala kada minuto. Taya ng NSVT na magpaputok ng mas maraming bala kada minuto, kaya't mas mataas ang dami ng putok. Gayunpaman, ang mas mabagal na rate ng putok ng M2 Browning ay nagbibigay ng mas magandang accuracy at control, lalo na sa tuloy-tuloy na pagpapaputok. Pero marahil ang pinakamahalaga, ang M2 ay nag-aalok ng mas maraming flexible na option sa paggamit kumpara sa NSVT. Pwede itong ikabit sa plataporma gaya ng sasakyan, eroplano at barko.
habang ang NSV-NSVT ay karaniwang nakakabit lang sa sasakyan at hindi madaling i-adapt. Tumatanggap ang M2 ng iba't ibang bala para sa iba't ibang misyon. Kasalukuyang available na mga uri ng bala ay kinabibilangan ng 767 grain, M33 ball round para gamitin laban sa mga tauhan at magaang na materyal. Kasama ang M17 Tracer, 622.5 grain, M8 API, 619 grain, M20 APIT, at M962 SLAP-T o Sabot Light Armor Penetrator rounds. Nagbibigay ito ng kumpletong hanay ng ball, tracer, armor piercing, incendiary, at Sabot Light Armor Penetrator rounds. Ang SLAP-T na bala ay may 0.30 pulgadang diameter na tungsten penetrator na nakakabutas ng 1.34 pulgadang face-hardened steel plate. Sa 550 yarda, 0.90, 1 pulgada sa 1,000 at 300 yarda at 0.70, 5 pulgada sa 1,000 at 600 yarda. Naglalagay din ito ng tracer charge sa bala para makita kung ano ang tinamaan mo. Sa ibang salita, sa layo na 600 at 56 na yarda, sapat ang lakas ng M2 para tumagos sa 0.7 pulgada ng rolled homogeneous steel armor na ginagamit sa mga tangke at nakabaluting sasakyan. 2 pulgada ng konkreto, isa talampakan ng buhangin, o hanggang 27 pulgada ng luwad. Ngunit hindi lang ito nagbibigay ng panandaliang bugso ng lakas. Ang bakal na barrel ay dinisenyo para tumagal dahil sa cobalt chromium alloy lining nito na kayang umabot ng 10,000 putok bago palitan. Hindi na nakakagulat na tinawag ng mga tropang Ukranyano ang M2 na maasahan, madaling gamitin at mas mabilis pumutok kaysa ibang machine gun nila. Mas malayo ang abot nito, 2,000 yarda, kaysa sa mas modernong M200 at 40 machine gun. Bukod pa rito, ang mas malaki at mas mabigat nitong punto, 50 kalibre na bala, ay nangangahulugan na ang M2 ay kayang magdulot ng mas matinding pinsala kaysa sa M200 at 40, kahit pa sa pinakamalayo nitong abot na higit sa 4 na milya. Ang Pitutuldok 62 by 51 mm na bala na ginagamit ng M200 at 40 ay lumilika ng humigit kumulang 2,500 foot-pounds ng puwersa sa bunganga ng baril. Ang .50 kalibre na bala ng M2 ay mas mataas pa dyan dahil nakakalika ito ng 11,000 hanggang 15,000 foot-pounds depende sa uri ng bala. Bukod sa original na mga variant ng M2, ginagamit din ng Ukraine ang Turkish Chanik M2 QCB variant na sinasabing kasing kapaki-pakinabang din. Hindi bababa sa 600 Chanik na bersyon ang naipadala sa Ukraine bago magtapos ang 2023. Gaya ng M2A1, halos kapareho rin ito ng disenyo ng M2. Ngunit may mga modernisasyon para maresolba ang matagal ng issue na nabanggit. Bahagya itong mas mabigat kaysa sa M2A1 dahil sa pagkakaiba sa machining ng receiver at profile ng barrel, halos mas mababa lang sa 85 libra kumpara sa 84 na libra. Gumagamit din ng Canik ng chrome-lined na mga barrel para mapahaba ang buhay nito, kaya tinatayang tumatagal ito ng humigit kumulang 20,000 hanggang 25,000 na putok. Bahagya rin itong mas mahaba, mga 65 tuldok 5 pulgada kumpara sa 64 tuldok 10 pulgada. Pinakamahalaga, madaling mailagay ang Canik sa pickup para sa anti-drone na misyon, tulad ng M2, at hindi tulad ng M2, ang mekanismo ng pagpapaputok nito ay sumusuporta sa parehong single shot at automatic fire modes. Malawak ding ginagamit ng Ukraine ang 23mm Su 23-2, isang anti-aircraft gun mula Soviet era sa anti-drone operations. Katulad ng M2, luma na rin ang mga baril na ito, pero nananatiling maaasahan laban sa drone dahil sa bilis ng pagpapaputok at epektibong abot na 8,200 talampakan. Bawat isa sa 2 tubo ng Su 23-2 ay kayang magpaputok ng 1,000 bala kada minuto kung tuloy-tuloy na pipigilan ang gatilyo hanggang maubos ang lahat ng bala. Sa aktual na operasyon, karaniwang nagpapaputok ang mga taga-baril ng maikling bagso na 2-5 segundo para sa napapanatiling bilis ng putok na 400 bala kada minuto bawat tubo.
Ang salit-salit na proseso ng pagpapaputok ay pumipigil sa sobrang pag-init ng mga tubong pinalalamig ng hangin na maaaring magdulot ng kusang pagputok ng bala at labis na pagkasira ng tubo. Ayon sa mga eksperto sa Ukraine, epektibo man ang M2 Canik at Zu-23 laban sa mga drone, hindi sila ang pinaka-epektibong anti-drone machine gun system na gamit na yon sa Ukraine. Iginawad ang titulong iyon sa disenyo mula Alemanya, ang Gepard self-propelled anti-aircraft gun. May timbang na 46 na tonelada at nakakabit sa binagong chassis ng Leopard. Isa tank ginamit ang Gepard sa Ukraine noong 2022. Ang dalawahang 35mm autocannons at dalawahang radar system nito na may detection range na hanggang 10 punto, 32 milya ay napatunayang napaka-epektibo sa pangpabagsak ng mababang lipad at mabagal na Geron long-range kamikaze drones ng Russia. Dahil sa epektibong gamit ng humigit kumulang 100 Gepard sa Ukraine, nag-alok ang Germanong KNDS ng espesyal na upgrade package sa Ukraine noong unang bahagi ng 2025 kasama sa iminungkahing modernisasyon ang pinahusay na radar at tracking, isang ballistic computer, laser rangefinder, GPS at encrypted na komunikasyon. Ang mga tampok na ito ay magpapalakas sa kakayahan nilang harangin ang mas advanced na drone at cruise missile ng Russia. Malaki pa rin ang kalamangan ng M2 kumpara sa Gepard bilang mobile na panlaban sa drone dahil sa mobilidad nito. Ang mga baril ng Gepard ay nakakabit sa mabigat na truck tank chassis, kaya limitado ang mobilidad at mabilisang pag-atras nito. Ang M2 ay pwedeng ikabit sa anumang sasakyang kayang buhatin nito, kaya't bagay ito para sa mabilis na deployment at backup ng interceptor drone crew gaya ng halimbawa sa simula ng video. Pwedeng ikabit ang Su-23 sa mga truck at pickup, pero nililimitahan ng bigat nito ang mga modelong magagamit. Yung 23 EM canyon ay malakas ang torque, kaya sa mas magaan na civilian half-ton chassis, kadalasang kailangan ang malawakang pag-welding ng support legs o outriggers para patatagin ang sasakyan habang nagpapaputok at maiwasan ang pagkasira o pagtaob ng truck. Dahil dito, karaniwang ikinakabit ito sa pinalakas na flatbeds o mas mabibigat na 1.5 ton hanggang 6 na ton na truck chassis tulad ng GAS-66 ZIL, 131 o binagong Kamaz para maiwasan ang pagkasira ng istruktura. Samantala, ang M2 at Canik ay madaling mailagay sa likod ng mga ordinaryong civilian truck nang hindi kailangan ng malakas na chassis reinforcement. Ang kanilang mabilis na pagpapalit ng barrel ay lalo nang mahalaga sa ganitong mobile na gamit dahil pinapayagan itong mabilis na mapalitan ng mga crew ang sobrang init na barrel habang nakalantad sa likod ng truck na walang armor. Ginamit pa ng Ukraine ang dobleng pagkakabit ng mga ito sa pickup para madoble ang dami ng putok laban sa maliliit at mabilis na drone. Ang hindi magandang bahagi ng paggamit ng mga pickup na may nakakabit na M2 ay syempre mas lantad ang mga tagaputok kumpara kung sila ay nasa loob ng tangke o Gepard. Karaniwang may anti-drone cage pero walang armor ang mga binagong pickup na may machine gun sa Ukraine na yon. Dahil kulang ang tauhan sa Ukraine, mas mahalaga ng protektahan ang mga bihasang operator gaya ng tagaputok ng M2. Kaya kamakailan, nakaisip na naman ang Ukraine ng isa pang makabagong gamit para sa M2. Ikinabit ito sa mga Unmanned Ground Vehicle o UGV. Ang pinakanaitalang robot na may dalang M2 ay ang DevDroid TW12.7 na dinevelop ng kumpanyang Ukrainian na DevDroid kasama ang Tank Bureau. Ang robot ay armado ng M2 Browning machine gun, may firing range na humigit kumulang 0.62 milya at may kakayahan sa night vision. Ito ay remote controlled at hindi lubos na autonomo, pero kaya magawa ang pre-programmed combat tasks. Nung huling bahagi ng 2025, isang unit ng 3 Army Corps ng Ukraina ang naiulat na nag-deploy ng isa upang magbantay sa isang posisyon sa harapan. Mag-isa, sa loob ng 45 magkakasunod na araw. Ang robot ay mina-maintenance at nire-reload kada 48 oras. Ngunit hindi kailanman ibinigay ang pwesto sa impanterya. Hindi nagtagumpay ang mga puwersa ng Rusya na sakupin o mapasok ang sektor sa buong misyon. Noong Nobyembre,
2024-5. Isang TW-12.7 na pinapatakbo ng ika-5 Separate Assault Brigade ay nag-ambush at sumira ng isang Russian MT-MTLB Armored Multipurpose Truck Vehicle malapit sa Konstantinuka. Gamit ang armor-piercing incendiary rounds, inatake ng robot ang sasakyan sa halos dikitang distansya sa gabi. Tinagos ang manipis na balute at napatay ang mga tripulante. Hindi lang iyon ang robot na nilagyan ng Ukraine ng M2. Ang T-700 ay isang mas mabigat na UGV. Ginawa para magdala ng kargang hanggang 1,543 pounds at dinisenyo para sa matagalang putukan. Kung saan ang mas magaan na TW-12.7 ay maaaring maubusan agad ng bala. Ito ay kakaibang nakaayos na may 2 machine gun, isang pangunahing M2 Browning at isang pangalawang 7 tuldok 62 mm PKT at may kakayahang magdala ng mas malalaking sinturo ng bala at dagdag na armor plating. Nakapag-develop din ang Ukraine ng Nuumo UGV. Magkasamang dinevelop ng Tank Bureau at DevDroid, ang Nuumo ay isang modular na plataforma na maaring lagyan ng combat module para sa alinman sa M2 Browning o sa mas maliit na K2 7.62 o PKT. Ito ay isang versatile hunter-killer system na pinupunan ang mga puwang sa mga linyang depensiba at nagsasagawa ng high-risk patrol kung saan vulnerable ang mga sundalo sa drone surveillance at artilyerya. Kaya patuloy ang alamat, bawat henerasyon, ang M2 ay umaangkop sa bagong papel na parabang sadyang dinisenyo para rito. Mula sa trench warfare, tank anti-aircraft gun, helicopter door gun, hanggang ngayon bilang anti-drone gun. Habang tuloy ang digmaan, di natin alam anong mga bagong gamit pa ang matutuklasan ng Ukraine sa maalamat na baril na ito. Isang bagay ang tiyak, sa higit isang siglo ng kahusayan, nananatiling mahalaga ang M2 Browning at malamang hindi ito magbabago sa malapit na panahon. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong kaganapan, kaya mag-subscribe sa channel. Panurin ang video na ito tungkol sa kung paano winasak ng robot ng Ukraine ang buong unit ng Russia. Salamat sa panonood!